Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang eksklusibong panayam kasama ang mga voice actor na gaganap bilang Hades at Qin Shi Huang. Upang mas madali ninyong maunawaan at lubos na ma-enjoy ang kanilang mga sagot, isinalin ko ito sa Tagalog. Masasabi kong ito ay isang kapanapanabot na interview, lalo na dahil sinagot nila ang ilang mga katanungang tiyak na inyong inaabangan. Ngunit hindi lang iyon. Kasama rin sa ating talakayan ang napakagandang cover page para sa buwang ito, na tiyak na magpapasigla sa mga tagahanga ng Record of Ragnarok. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tara at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, mga dapat mong malaman sa eksklusibong panayam kasama ang mga voice actor. Uumpisahan natin to sa pagdiriwang ng ika-100 na kabanata ng sikat na manga na Record of Ragnarok, itinampok sa makulay at detalyadong cover page ang mga pinakakilalang karakter mula sa Shumatsu no Valkyrie. Ang espesyal na cover na ito ay sumasalamin sa diwa ng epikong labanang inilalarawan sa serye, na nagpapakita ng kanilang masisidhing ekspresyon at matitikas na tindig. Bilang bahagi ng selebrasyon, napili rin itong maging pangunahing cover ng prestihiyosong Zenan Comic Magazine para sa buwang ito, na tiyak na magbibigay ng kasabikan sa mga tagahanga at magpapakita ng natatanging paglalakbay ng serye sa loob ng 100 kabanata. Ngayon, damako na tayo sa pinakahihintay na bahagi, ang eksklusibong panayam kasama ang mga voice actor na gaganap bilang Qin Shi Huang at Hades. Sa interview na ito, matutunghayan natin ang kanilang mga saloobin, karanasan, at pananaw tungkol sa kanilang mga karakter, pati na rin ang ilang nakakatuwang kwento mula sa likod ng dubbing process. Handa ka na ba? Magsisimula tayo sa isang panayam kasama ang voice actor na gumanap bilang Qin Shi Huang, kung saan tatalakayin natin ang kanyang mga karanasan, inspirasyon, at proseso sa pagbibigay buhay sa karakter na ito. Ako si Keito Ishikawa, at ako ang nagbibigay boses kay Qin Shi Huang sa Record of Ragnarok. Ipinahayag na magkakaroon ng Season 3. Ang charm ni Qin Shi Huang. Sa pagtatapos ng Season 2, nang unang lumabas ang karakter niya, matikas siyang nakatayo at nagsabing, kung saan ako magpunta, susunod ang landas. Maaaring mukhang sinusunod lang niya ang sarili niyang paniniwala, pero ang totoo, ang karakter niya ay may dalang sakit at paghihirap. Sa kabila ng negatibong emosyon, pinili niyang maging kung sino siya, at sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit siya napakakaakit-akit. Siyempre, ang Record of Ragnarok ay umiikot sa laban ng mga Diyos at sangkatauhan, ngunit si Qin Shi Huang ay may diwang hindi kailanman matitinag. Ano man ang mangyari, palagi siyang bumabangon. At higit sa lahat, inuuna niya ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Ito ang tunay na kahanga-hanga sa kanya. Paano ang naging karanasan mo sa recording ng Season 3? Sa Season 2, saglit lang akong lumabas sa pinakadulo. Kaya noon, naunawaan ko lang ang karakter niya sa pamamagitan ng manga. Pero nang magsimula ang produksyon at recording ng Season 3, nagkaroon ako ng bagong motibasyon para sa karakter at nadiskubre ko ang iba pang panig niya. Naging bago rin ang pananaw ko sa kung paano siya tunog sa boses ko. Isang napakasayang karanasan ito, lalo kong ibinuhos ang puso't kaluluwa ko sa mga eksenang labanan. Buti na lang, madali para sa akin ang tono ng boses ni Qin Shi Huang. Kahit sumisigaw, hindi gaanong napapagod ang lalamunan ko. Pero pagkatapos ng recording, halos wala na akong boses, ganon kalaki ang effort na ibinigay ko. Ano yung pinagtuunan mo ng pansin habang ginagampanan si Qin Shi Huang? Si Qin Shi Huang, hindi siya tumitingin sa ibaba o lumilingon sa nakaraan. Palagi siyang confident sa laban. Naniniwala siyang mananalo siya, pero hindi ibig sabihin nun na minamaliit niya kalaban niya. Iginagalang niya yung kalaban at lumalaban siya ng may dangal. Ito ang aspektong pinakabinibigyang pansin ko. Sa halip na isang marahas na sagupaan o isang labanang hanggang kamatayan, tiningnan ko ito bilang isang paligsahan, isang kompetisyon ng kakayahan sa pakikipaglaban. Ano ang pakiramdam ng lumaban kay Hades? Mula sa pananaw ng tao, si Hades ay isang kalabang tila imposibleng talunin. Hindi ko inasahan na ako mismo ang haharap sa kanya. Pakiramdam ko ay isang malaking karangalan, pero kasabay nito ay takot din. Pagkatapos ng lahat, si Ryotaro Okiayo ay isang alamat sa larangan ng voice acting. Sino mang lumaki sa henerasyon ko ng mga anime fans ay siguradong kilala ang kanyang pangalan. Nakakatakot makipaglaban sa kanya, pero ibinigay niya ang lahat ng makakaya niya, kaya ginawa ko rin ang lahat upang tapatan siya. Isang napakasayang karanasan ito. Mensahe mo sa mga fans na excited sa Season 3. Ako si Keito Ishikawa, ang boses ni Qin Shi Huang mula pa noong Season 2.
How? Hindi ko naman usually sinasabi yan, pero talagang nakakahok. Ang masiglang personalidad ni Qin Shi Huang, ang matinding laban niya kay Hades, paano kaya ito ipapakita sa anime? Sana abangan ninyo. Maraming salamat. Ngayon, tunghayan naman natin ang voice actor na nagbigay buhay sa karakter ni Hades at alamin ang kanyang naging kontribusyon sa pagganap sa papel na ito. Kumusta kayong lahat? Ako si Reietaro Okieyo, at ako ang Bumoses kay Hades sa Record of Ragnarok. Inanunsyo na ang Season 3 ng anime. Binabati ko kayo. Ang charm ni Hades. Si Hades ang hari ng underworld. Sa maraming palabas, iba-iba ang pagkadepict sa kanya. Yung unang Hades na nakita ko ay isang matandang lalaki. Hindi siya kasing bata o gwapo nitong bersyon na ito. Kaya feeling ko swerte ko na makuha ko yung papel ng batang at gwapong Hades. Pagdating sa pagkakahawig ko sa kanya, wala talaga. Siguro yung boses. Pero kahit doon, iba yung tono ko kapag nagpe-play ako bilang Hades. Ngayon, wala talagang pagkakahawig yung boses ko sa kanya. Kamusta ang recording para sa Season 3? Una siyang lumitaw sa laban ni Heijen at Buddha. Bigla siyang sumulpot at nagsilbing commentator. Gayunpaman, ang kakayahan niyang umakto bilang isang komentarista ay nangangahulugang kaya niyang suriin ang mga sitwasyon ng may kalmado at malinaw na pag-iisip, isa ito sa kanyang mga kaakit-akit na katangian. Marami ng panahon ang lumipas mula noong Season 2, ngunit mula sa sandaling nakuha ko ang papel, lubusan na akong nakapagsanay at napalalim sa karakter. Dahil dito, hindi ko masyadong naramdaman ang mahabang pagitan, at hindi rin naging mahirap para sa akin na gampanan ang papel ng tuloy-tuloy. Ano ang naging focus mo habang ginagampanan si Hades? Si Hades ay may dalawang aspeto, ang pagiging kalmado at mapanuri, at ang matinding diwa ng pakikipaglaban. Kaya sa karamihan ng mga eksena, ginampanan ko siyang cool at mahinahon. Pero kapag nasa laban na siya, biglang nag-iinit ang laban. Ang kalaban niya ay si Qin Shi Huang, na ginagampanan ni Kaito Ishikawa. Nararamdaman ko ang kanyang enerhiya, at naisip ko kung paano kikilos si Kaito sa eksena, at sinubukan kong isabuhay ang enerhiyang iyon sa sarili kong pag-arte. Ano ang pakiramdam na lumaban kay Qin Shi Huang? Isang laban ito sa pagitan ng isang Diyos at isang tao, kaya iisipin mong may kalamangan ang Diyos. Pero si Qin Shi Huang ito, ang unang emperador na nagsimula ng lahat. Gaano kaya siya kalakas? Nakakatakot isipin. Ano ang impresyon mo kay Kaito Ishikawa? Si Kaito ay gumawa na ng maraming roles, pero hindi kami masyadong nagkatrabaho ng magkasama. Gayunpaman, nagampanan na namin ang mga karakter na may malakas na koneksyon, tulad ng magulang at anak. Ngayon, sa anime na ito, naglalaban naman kami. Parati kaming nagiging mga karakter na may matinding relasyon. Curious ako kung paano niya gagampanan ang role na ito, pero inasahan kong makikita pa rin ang kanyang sigla at passion bilang isang batang artista. Isinaisip ko yun habang ginagampanan ko ang role ko. Ano ang paborito mong eksena? Ang paborito kong eksena ay bago magsimula ang laban, kung saan naghahanda si Hades sa kanyang sandata. Hawak niya ang kanyang bident, isang sibat na may dalawang talam. Pagkatapos, may isang tagasunod na nag-alok sa kanya ng isang trident, ang trident ni Poseidon, at hiniling na isama niya ang diwa ni Poseidon sa laban. Talagang tumatak sa akin ang eksenang iyon. Isang emosyonal na tagpo sa pagitan ng magkapatid. Ano ang linya na pinakagusto mong marinig ng mga manunood? May isang linya kung saan hawak niya ang sibat ni Poseidon at sinasabing, sabay tayong lumaban. Isa itong mahalagang sandali, kaya siguraduhing abangan ninyo. Marami ring hindi malilimutang linya sa mismong laban, lalo na sa mga espesyal na atake, yung Persephone something or other. Sana ay magustuhan ninyo ang lahat ng iyon. May mensahe ka ba sa mga tagahanga na naghihintay sa Season 3? Ito ay isang matinding laban sa pagitan ng mga Diyos at tao, Hades na ginagampanan ko laban kay Qin Shi Huang na ginagampanan ni Kaito. Sino ang mananalo? Well, Diyos si Hades, kaya dapat siya ang manalo. Pero para sa mga nagbasa ng manga, sino ang nakakaalam? Maaaring maganap ang isang malaking bagay. Abangan ninyo, siguradong may mangyayari. Record of Ragnarok Season 3 ay mapapanood sa Netflix. Huwag ninyong palalampasan. Ako si Reietaro Okieyo, ang boses ni Hades. Hanggang sa muli. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang gabay sa laban mo.
ng Diyos sa tao, tagumpay ay taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Nangangoto, nag-aapoy sa diwa, naglalagala ng